Katangal daw our topic as I close this series, this is really my heart and it is my prayer na as we listen to this message, dumagsel, bibigat yung conviction natin nga masapol nga disciple tayo. The title of today's message is this: Discipling the Next Generation. Maipasa tayo, maisuro tayo, dagiti sumarunong nga henerasyon to also love the Lord with all their hearts, with all their mind, with all their soul, and with all their strength. Total na tamagdal tayo aming kakabsat. Judges chapter 2 verse 7 to 14. Basahan tayo. The people worshiped the Lord throughout Joshua's lifetime and during the lifetimes of the elders who outlived Joshua. They had seen all the Lord's great work He had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. They buried him in the territory of his inheritance, in Timnath Heres, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. That whole generation was also gathered to their ancestors. After them, another generation rose up who did not know the Lord or the works He had done for Israel. The Israelites did what was evil in the Lord's sight. They worshipped the Baals and abandoned the Lord, the God of their fathers who had brought them out of Egypt. They went after other gods from the surrounding peoples and bowed down to them. They infuriated the Lord, for they abandoned Him and worshipped Baal and the Ashtoreths. The Lord's anger burned against Israel, and He handed them over to marauders who raided them. He sold them to the enemies around them, so that they could no longer resist their enemies. Heavenly Father, we thank You for today. We thank You for Your love for us. We thank You for You are a Father to us. We thank You for the privilege of worship. We thank You for we can gather to thank You, to praise You, to worship You. We can pour out our hearts to appreciate Your faithfulness in us. We thank You even for Your words today. It is my prayer na saan, Apo Diyos, nga basta lumabas nila payag me and it will come out to nothing. It is my prayer that Your words will grow in our hearts and it will prosper, Apo Diyos. Tulungan na kami nga mag-awad kadagiti nga sasaw, kadagiti nga sasaw, kada kami dagiti tao. We long and desire to serve You with the best that we can. We pray, Father, that You minister to each and every one of us. At Apo Diyos, makitong tungkat itong galmay sa kami. Now the glory and honor belong to You in Jesus' name. Amen. That Apo Diyos. Nga madati may isang verse dito nga it really struck my heart. Kat kung nakamasapon ng disciple ng taligitiyang ko. The verse 10, kuna na, and then another generation rose up who did not know the Lord. The whole generation was also gathered, their ancestors. After them, another generation rose up who did not know the Lord or the works He had done for Israel. Kanya tinaramid dati nga henerasyon na saan na lang amo ni Apo Diyos. What did they do? They did what was evil in the sight of the Lord. They forsook the Lord. They served Baals and Ashtoreths. Grabe. Generasyon na yung ubing nga nakakanggal. Handa nakita, ikinaimbag ni Apo Diyos na namin da. Tinalikutan na ni Apo Diyos. After all the great miracles that God did for Israel, simublang naging apo ko da. Hangin sudat na Joshua, bigyan nakita tapay lang kinaimbag ni Apo Diyos. Ngayon di generation after them, handa na nakita, hangin na istorya, hangin na isuro, handa na disciple. Kaya na they did what was evil in the sight of the Lord. They served
Baal and Ashtaroth. Grabe iti Baalism and Ashtaroth. They would do explicit sexual act even in the temple, and they think they are doing it for the Lord. The Baal, they get their children and then they offer it to Baal and kill their children. So the anger of the Lord was stirred up against Israel. Ta pinanawan da, tinalikudan da ni Apo Diyos. Baga takada mo din talikudan ni Apo Diyos. And as a result, they were delivered to their enemies. Nakanggar down. Imagine mo yun, pinaghirapan ni Joshua na dalhin yung mga Israelites sa Promised Land. Naaramid na dyan akam na as leader, na i-distribute na dyan inheritance. But after they went to their own inheritances, kadagdaga, nalipatan na ni Apo Diyos. They forsook the Lord. As a result, they were conquered again by their enemies. Kaya mo din ang kasama, nakipanaw na the Promised Land. Masakit yun. Pinaghirapan nyo yung Promised Land, tapos nakipanaw ka. Naipan na yung Babylon, naipurwak na yung Babylon. Kasi yung Babylon, the Babylon is a symbol of sin, the symbol of Satan, symbol of worldliness. Kakasid na, mas kakasid na yung Babylon. Gamit na kami din nagiging Babylonians, no, the aganak, alaan na yung anak na Israelita, ibalin na yung wall. Ajin mo diyan. Isa man likod ko na lagi Babylonians kada wala na kanta kayo man, kanta kayo. Kung na lagi Israelites, how can we sing in this strange land? So the Babylon song ang kantahan niyo. It is a sad song. The Babylon. Neighbors of Babylon. It's really a song of weeping. How can we sing it out loud in this strange land where they are snatching our children, smashing it on the wall? It's day. Anya nga ito rin iso iti consequence. Isa tinagbalin nga resulta, ti panang talikod dyan nga henerasyon, kini Apo Diyos. Walang takalo mo din talikodan ni Apo Diyos. Kasto iti mapasamak if we become passive, inactive, and we don't take the mandate of Jesus Christ to disciple, make disciples, to disciple the next generation. Pakisabi sa katabi, disciple the next generation. Disciple the next generation. It is really my heart's crying na nagati, ubing tayo. Amin nga ubing, wala naman ti amen. Amen. Pwede ko maging ubing. Ubing di panunod na pastor. Okay naman yung young at heart para hindi ka tumatanda. Ganyan Sir Bernard. Simpan na, pero young at heart yan. It's really my prayer guys, as you are mas makita yun ti panagserbi ni kini Apo Diyos. Kaya doon dumadakil kayo, mas kakarupay ang panagserbi, panagdayaw, panagyaman nyo kini Apo Diyos. Amen. Amen. Mas pay na barbara pa, ikalikaguman tayo. So ikarigatan tayo, ikalikaguman nilokana na nga disciple, anak tayo, kaya nagdisumarsarono, kada tayo. Kaya magpanood ito kay Rabino kasano nga mapasamak dito. Is it really possible for us to disciple one generation? Posible ba nga maaramid tayo dito How can we disciple the next generation? Kat isang bata grabe kat PTA. Yaman tayo na dati president ng PTA, Valeroy. President sa dati PTA. Isang bata kat PTA. O muna di amin, datayo nga nakatangan, datayo nga agdatagta, umuna, uray no anya mapaspasama, o muna, piliin tayo, magserbi ka nagdayaw ni Diyos. Amen. Letter P, saan nga mapasamak na ma-disciple the next generation mo muna? Yan muna na? Piliin tayo. Nagserbi kay nagdayaw ni Diyos. Sika mismo, pilihan nagserbi kay nagdayaw ti Diyos.
Mo dagiti ubing tayo, saan na ito lang adendenggan? Sabi ni Brother Mark, tutubigitin talaga, adendenggan. Handa adendenggan, amin nga magbaga tayo. Yung kitkitaan dati, every decision nga araramidan tayo. And every time we worship the Lord, especially in hard times, makikita na kita, makikigets na, or magbaga na natin, paano na, kasi kaya. Let us worship the Lord. Piliin pa rin natin na idayaw ni Apo Diyos. No, discipleship starts with you. It starts with us. Pakisabi sa sarili, it starts with me. It starts with me. And especially parents, no, don't expect your children to love the Lord if they see you not loving the Lord. Don't expect them to serve the Lord, to come to church. No, tayo mismo kat saan tayo nga ipatid, kita nga banag. Sabi ni Moses kada iti Israelita, sakbay nga man tayo. Birthday na, idimbaga na nito eh. Masang karambigan, I am already, muna taon na, 120 years old today. So birthday na, idimbaga na nito eh. Deuteronomy chapter 30. Si Moses naman nagkasalita dito kasi Deuteronomy pa lang to eh. Si Joshua na sumarunong. Sabi niya, I call heaven and earth as witnesses against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Saan tayo? Choose life so that you and your descendants may live. Love the Lord your God, obey Him, and remain faithful to Him. For He is your life, and He will prolong your life in the land the Lord swore to give to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. Ulit-ulit niya. Remain faithful to the Lord. Piliin mo maging faithful kay Lord. Obey Him for He is your life. Choose now, today. I am setting you your decision. Life or death. Blessing or cursing. Obedience or disobedience. But I'm praying, sabi ko man, that you will choose life. Amen. Amen. Nga pilihan tayo ni Apo Diyos. We choose to worship the Lord. Kaya no adaman ti tamang decision sa buhay natin. Sino po may mga maling decision sa buhay na nagawa? Amen. Mga maling decision, mga supply sa buhay. Ay, mga maling supply tayo. Yung no adaman may ti right decision, tamang decision, kaya naramid tayo kung isukuman ito, ti panang pili tayo kanya Apo Diyos. Amen. Amen. It should be this area of our lives. Kaya kung nandun na kayo, ubing tayo, praise God. Iso kuman ito di mabalin nga pagpanakal na kayo, ubing tayo kada tayo. Ang mga parents. Amen. Amen. So ito kuman di mabalin na nga pagpanakal ni tatang ko. Pinili na nga, serbi kini Apo Diyos. You know, we choose to serve God not only for ourselves, but also for the next generation's sake. Istimaran tayo nagserbi kini Apo Diyos, not only for the prize, kinadikanta, oh, may all who come behind us, find us faithful. Not only for the prize. Halang matapdo, maisalakan ka, at hallelujah, praise God, maisalakan ka. Ng tapdo di kasta, di sumarunong nga henerasyon ang dapat tuladan na. Amen. Amen. No, duming-duming di pa nagpamahal tayo. Dagkal tendency nga nga di sumarunong ka na tayo, nakarkaraw dan tupay. Bagang takabay mo saan nga duming-duming. Saan ka duming-duming? Saan ko mga duming-duming di panagserbi tayo kanya Apo Diyos. If we are to disciple the next generation, we need to have a very strong conviction nga oray anyati mapaspasama, pipiliin ko to serve and worship the Lord. Amen. Amen. Makita ko mga ligobing tayo, jay passion tayo kina Apo Diyos. Jay love tayo kina Apo Diyos. Jay eagerness tayo. Jay commitment tayo nga serbi kay nagdayaw kay kuana. At kung naman tayo maaring may mga supply tayo sa buhay, but when it comes to this being faithful to the Lord, dahil ito kumating area na mabalinda na magpanakal. Amen. Amen. May kadua, letter T.
Nandiyan mo na? Discipling the next generation. Agrugita, di ba, nang pili tayo. Nagsabi kina Diyos. The 13, tagdaran tayo, di ba, matin tayo. Magaw takabay mo, takdaram, di ba, matin. Takdaram. Pagbiagam, pagbaligyam, takdaram, di ba, matin. Di tiyempo ni Joshua, they were surrounded by pagan nations. Pagan, and they have pagan gods. And it is very easy for them to be contaminated. It is very easy for them to compromise their faith in God. Ngayon ni Joshua, he decided in his heart to serve only the Lord. Tinagdaran na, di ba, mati na. Amen! Tinarami na, nagpatakdar pa isunat ni bato. Tinakdaran na, di ba, mati na. Nagpatakdar pa isunat ni dakil nga bato. Kunana, this will serve as a memorial to your decision to serve the Lord. Nabasa niya yan? Joshua chapter 24 verse 27. Kunana, nagala isunat ni bato. The 26, dakil nga bato. So, dakil nga bato siguro kunana. And Joshua said to all the people, "You see this stone, it will be a witness against us, for it has heard all the words the Lord said to us, and it will be a witness against you, so that you will not deny your God." Challenge na kami ni kita tao. Kat anya, nana, pagpili kita takala, agserbi kami na Apo Diyos, kung saan. Kat kuna nagay panglangid, agserbi kami kina Apo Diyos. As long as we live na kami, agserbi kami kina Apo Diyos. We will be faithful to the Lord. Iso iti bagbagana, hindi siya yung koda. Kaya nagpatakdar ni Joshua dito ba ito? Kaya John, patakdaran mo iti ba ito? Pag-desisyonan kayo amin na tangalo, agsapata tayo. Kaya John, dumanan na dyan ang tempo, agsapata tayo. Agdalagkumpak tayo. Nagpatakdar ti ba ito? Agingana, agdalati nga ba ito? Malagip yung nga nagdesisyon kayo. Nga takdaran yun, di ba matiyo? Basta matiyo. Ano nga masapol di ba ito? Basta, sigurado kayo ha? Baka yung diyay aramid na tayo na simbahan. Ito yung patakdar na di ba ito? Ikabi tayo ito. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So, nagiging natibatunan na nadakil, narubog yan nga kita-kita. Ngayon nabatunan niya. I'm talking about the stone like this. Kaya tayong magkatan. Aman. I'm really thinking that. Enjoy ko rin may mga ganon. Hindi naman yung basta bato, nadakil nga bato. Mayat di pa nakakarve na. Patasan tayo nga. Kaya naman dadarwin na. Tiktikan tayo. Tiktikan tayo. Kasi sabi ko ito eh. Malagit yung dalating nga sermon. Nagpatakdar ni Joshua, iti bato. Nagbagang takabal mo, takdaran di pang mating. Takdaran di pang mating tayo. Kung saan tayo kami natakdaran di pang mating tayo, the next generation will fall. What we neglect today, the next generation will reject tomorrow. Iso nga masapol nga takdaran tayo di pamante. Amen. Amen. Nag-lyrics ni may sa kanta, sa mga malagib yung song, ngayon po na, the greatest reason of atheism today are Christians who say they love the Lord, but they walk out the door of the church and deny Jesus by their lifestyle. No saan tayo matakdaran di pamadi tayo, the next generation will get confused. Mo confused na. Ibagbaga naman nga love the Lord. Yung mapigis na mas, ayato naman ibang talon na, may makikimok. Ibagbaga naman nga love your wife, bugbugan naman ni mama. They will get confused. Isa nga ay ulit-ulitan ka tayong baganda kaban mo, takdaram, di ba matin? Takdaram, kitong matin. Saan tayo nga ma-disciple nga nasayat the next generation? No saan tayo nga pudno that we stand the ground of our faith? Sabi ni Paul sa mga taga-Romans, Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed into the patterns of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen. Ngayon, kadikan niya po Diyos, mga makikong-kompromiso tayo. Because what fellowship has light with the darkness, righteousness, and wickedness? Sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, do not be mismatched, do not be yoked, do not be united with unbelievers. May basa damdaman na ito, ikanagiti anak tayo. May binsa-binsa nito. For what partnership is there between righteousness and lawlessness? Or what fellowship does light have what with darkness? Mga alam natin may sa konteksto na natin. Amo, JJ, hindi pa naman daya po Diyos, nagaramid siya na decree, saan kayo makiasawa kadagiti, saan nyo makailian? What's apay? Apay. Anya, ito wisdom behind. JJ, Israel ko sa ito, Oo, kaya kung hindi ko lang, ano yung basta. Itong tumbukan ni Apo Diyos, kaya if you marry outside Israel, na isulang iti pudpud no ti Diyos da iti panahon na, you will be swayed to worship other gods. Maiyaw awan jay pamatiyo, faithfulness yo kini Apo Diyos, nga iso tinapasamak di kalalaingan nga tao yung tiyempo na ni Solomon. His heart was swayed on to worship other gods. Ako magbagang hanggang mo makiasawa di sa mga Pilipino. Di bagbagang numabalbalin ti asawain nyo di parehas ti pamatiyo. Tano ag sinabali kayo ti pamati, ag sinabali to Diyos yo, there will always be tension among you and your children and your family. Iso nga masapol nga gatendar kayo ti love, courtship, and marriage. Hindi naman necessary na tagay si Abraham. Basta sigurado si Jesus Christ ang minamahal niya. Amen ba mga kabataan? Awan nagsaho. Katakdaran nyo Hay nagaputan nagwapo, ulo na pintas, bayaan mo pastor, dula. Awanan na po, kawan jay, nagtutong-tungan tayo tata. Ang patakdaran mo ng tibato, mga isa. Pinamad ni Apostle Peter, asidegan nga umay ni Apo Diyos. Bakang kakaban mo, asidegan nga umay ni Apo Diyos. Therefore, dear friends, basahan namin ito na. Therefore, dear friends, while you wait for these things, the coming of the Lord, make every effort to be found in peace, without spot or blemish before Him. Amen. Nalaka na yung disciple na yung next generation, no, makikita na tayo mismo, talagang natakdaran tayo, tipamani tayo. Amen. Well, ito yung nadagsan nga part iti Christianity. Nadagsan nga part iti discipleship. Living out your faith. Madali lang yung you come and you worship the Lord, you sing, you dance. Madali lang yan. Iti naririgan nga part and challenging part iti puno ka pa ng Kristiyano is living out your faith, practicing what you preach, walking the talk nga kunada, living your language. Isang man nagdumagan, medyo maamak na nag-ser-ser mo. Kasi mabalik nga, subli amin na yung ibagbagan ka na kayo. Subli amin ganyan. But by the grace and mercy of God, matakdaran kayo, di pamati tayo. Amen. Ano di panunod tayo kan awan. Baka sa ako matakdaran. Awan tang di oray may isa ng sermon. Iso nga, papigsaan ni Pakinado, papigsaan ni Pamati, by the grace and mercy of the Lord, we will stand our ground. Amen. Amen. Hindi agrugrugi ni early church, magbasahan niyo yung book of Acts. At the temple nga, the Pharisees and the scribes, even the high priest, kaya kunana kini Peter, kini John, isarden yun ng sermon na panggap kini Jesus. Grabe. Itigil nyo ng magturo sa pangalan ni Jesus.
Wala ka 1.5 tikas dyan, nga mandato kada tayo. At dapat na lumar yung munisipyo, nga mandato. Sa adag yun, nagisoro, tinaga na po sa 1.5. Pero nung time nila Peter, nag-umpisa yung church, pag-pioneer na. Dumating yung time na sabi ng mga high priest is, stop preaching the name of Jesus. Because they arrested them, they threatened them. Yung kunane, Pedro, Acts chapter 4, verse 17 to 19. But so this does not spread any further among the people. Let's threaten them. Wala di kay Pharisees. Takduhan na may waraga awagan, hindi ka nag-Kristiyano. Let us threaten them against speaking to anyone in this name again. So they called for them and ordered them not to preach or teach at all in the name of Jesus. Grabe! Nahanda ng sermonan, handa mo usaran, tinaga ni Yesu Cristo. Ngayon ko na ni Pedro, the verse 19. But Peter and John answered them, whether it's right in the sight of God for us to listen to you rather than to God, you decide. Nya ata. Denggan mi nga kayo, wano tidenggan ni Apo Diyos. Tinagdaran dati pamatida. At yun nga, napanda nagkasama. Acts chapter 5, verse 28 to 29, nakita mo na di ka pa rin sa Yesuda. Kunana, didn't we strictly, didn't we strictly order you not to teach this name? And look, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to bring this man's blood on us. But Peter and the apostles replied, basahan din namin ito na, we must obey God rather than men. maganda nga ba mo, obey God rather than men. Obey God rather than men. What a conviction there is. Obey God rather than men. Ada ti trend, ada iti panampigil, ada iti panamparingatan na ibalod na pa yan. Yung pala ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Tinagdaranda ni pamatida, could praise God, ada na ito yung Kristiyano nga nang takdar ni pamatida. Amen! Dati time ni pandemic, in paring dati gimo. Kung natanggal dulo doon yung manang. At dapat agrod-roda. Kung hanga mabalin. Hanga mabalin. Eh, doon time talaga nga, in paring na talaga. Megaphone na diya, may simbahan. Nung kunakahan nga mabalin. So nga, gather tayo kalagi di balbalay. So we started home church. At dapat lang kayo, look out me. Dapat kasi natano na diba? Di kasi nila sabihin, yung nagbi. Tapos na makita nga, kami nga nag-isip ba? Diba isa nga pala yun? Dapat lang para kita. Agron-ron na kita, ano? Bakit na gano'n ta? Ba-COVID tayo, ano? Praise ka daw, na-COVID ka na kami. Yung banahan, we will go, we will gather. Saan ka ba small gatherings? Mabalik yung natanggal di ulog. Basta tigil natanggal di ulog, tatakdaran di pamagal. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi, natanggal nga yan, di ulog. Mabalin nga, you be stubborn. Stubborn in this. Takdaran di pamagal. Uray sino ti pasaw na ka. Amen. As we decide to serve and worship the Lord only, muyo, katan ko na kita tao nga kwa, mang uyaw, mang silat, mang padatasting ka, mang kanchawting ka, kuna tayong tukuma, mas pipiliin ko magsilbi kay Lord kaysa makinig sa iyo. Amen. Again, takdaran na din pamati tayo. If we are to disciple the next generation, takdaran na din pamati tayo. Not only for ourselves, but also for the next generation. May katalog at isutin maudi, PTA. Ano yung P? How to disciple the next generation? Pilihan tayo. Mag-serve ng dayal ng Diyos.
Tagdaran tayo, di pamati tayo, pagbiyagan tayo, pagbaligan tayo, di pamati tayo, dati tinugrumi na. Dati first nga, dati foundation na. Kasi nusuro ko nasuro, naman naman makita tayo biyag mo, ako sa sabihin niya. Mga katalo, agbalin tayo nga intentional in discipling the next generation. Let us be intentional in discipling the next generation. Mo yung aming nga programs, the church directed to this. Already love, courtship, and marriage tayo para kada iti next generation. Iti vacation music school, para kada iti kids, it is for the next generation. Iti Bible vacation, Bible school, para kada iti begin to know April or May, para ulit sa mga next generation. Magamtang mo, next generation. Next generation. Nakita tayo kumadag iti next generation. Blessing the community nga program tayo para amanan iti next generation. Diyan aramitan tayo nga worship center tayo Jobo para iti next generation. Bagaman nakabay mo, para king ka, king nagday sumaruno king ka. We put our effort, we put our energy, we put our money, hanap na masayangan nga magtrabaho, parigat sa term mo, magsakripisyo, if it is for the benefit of the next generation. Mo yun ang apay, it has an eternal value. Hindi Friday ka, sulit tungtungan may eternal value. Nga dagiti desisyon tayo kuma, dagiti pagbisbisian tayo, pagkakaabalahan tayo, ada kumati eternal value na. Kasi bagat kimaysa nga, dati eternal value na, discipling the next generation. Amen. Anusan, kinragragsakan tayo nga sursurwan dagiti ubing. Moyo awan sa bali nga mangisuro, kadagiti ubing tayo, no saan nga na tayo? Awan sa bali nga mangisuro ka na kuwanda nga agbasa di Biblia, no saan nga sika? Bakit takabay mo sika? Awan sa bali nga pagtuladan na nga kararag, no saan nga sika? Bakit takabay mo sika manan? Awan sa bali nga pagtuladan na nga makikimong, no saan nga sika? Bakit takabay mo sika? Tuladan na talaga ito big, and we let us become intentional. Di problema minsan, pati dagiti mali, mabalin nga tuladan na. Iso nga nasayaan nga, dagay nasayaan, ipakita tayo ka ng wala. Intentionality is what I really want to impart and imprint in our hearts. Tugawan tayo, dagiti ubinde ka, dagiti parents. Ang mga parents, magkati magti amen. Tugawan tayo, dagiti ubing tayo nga suruan isudati, sasao ni Apo Diyos. Huwag nating hayaan na maging boring sa kanila ang Word of God. O dirabigan sa istorya, dagiti ubing about kini Goliath. Wala, hindi na namin yan. Wala na. Buhay ka. Ilang stones ang pinulot ni David. Handa na one, wala na dyan isa. 3, wala dyan isa. Wrong. 5 smooth stones. Bakit 5 smooth stones? When you tell them stories, let their eyes be big. Padakkalan yung mata, let their imagination become big. And then you teach them the words of God. Nagstorya ko lang di mo isan. Alam niyo na ba yung story ni Jesus na naglakad sa dagat? Alam na namin yan. Alam muda ka nun. Ang muda ka nun. Ano nga mabalin na dyan nga. Tapos dyan ang mudan. So nga, inigamak dyan iman isang magmag na ni Apo Diyos. Grabe sige dyan mo. Kanwan dyan matalo mo bigyan. Magmag na sunod dyan tanong. Kaya buti magdalitan mo. Kaya ko dali. Kaya rami daw na medyo dramatic kami di ba ng istorya at ma-appreciate na. Kaya tiket ko nga i-lesson ka na pala that Jesus will reach out to us. Amen. Intentionality. Tugawan tayo, ubing tayo nga suruan tayo so da tisasao ni Apo Diyos. Amen.
No, ura na ito'y lang, di may magpakaasi ka na iti amin nga fathers, parents, and parents to be, that you sit down with your child and teach them the words of God na nagsakakon. Kanda ito yung bigat na lalaing that isasakon niya po Diyos. Amen? Oh, dagito yung being sumaron ng generation. They will be skillful in the words of the Lord. They will love the Lord with all their hearts, mind, with soul, and strength. Ay, ganda nagsakakon. Naragsakman. Mas nakaroon niya Apo Diyos. Iba-ibayan ko tayo, sermon na, tamad lang ti mangulaw tayo. Deuteronomy chapter 6. Isulat iti bilin ni Moses. Nga nagabog ni Apo Diyos. Iso nga ni Apo Diyos, iti making panunod. Kanya kano, arami, doon tayo. Deuteronomy chapter 6. Verse 7, isuruan nyo, dagiti ubing nyo. Wala na. Repeat them to your children. Wala na? Saan namin yung kapsan? Repeat them to your children. Talk about them when you sit in your house, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Anya ti isurong na di verse 6 na. Love the Lord your God with all your hearts, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Dahil iti isusuro tayo ka nagitubing tayo. Suruan tayo suda, ulit-ulitan tayo. Ngayon, saan na maadal tayo? Nung tayo mismo, we don't love the Lord. Ang maadal tayo, nung tayo mismo, ang nga pilihan, nagserbi kina Apo Diyos. Ang nga takdaran ni Pamati tayo. As I close, imagine a whole generation who does not know the Lord. Hindi na mapasamang kung nagiti anak tayo, ang damamo niya Apo Diyos. Nagiti apo ko tayo sa damamo ni Apo Diyos. Hindi mas masal kayo text tayo direkta tayo tatawag sa grabe. Takil na talaga ni sa Lonsod. At the same time, a great challenge kada tayo amin. Will the next generation know Jesus? Maamon tong mata, the next generation ni Jesus Christ. Dakal man nga sa Lonsod, will they see Jesus in us? Isa di palang takdar, di pamati. But it's really my prayer na pilihan tayo, nagserbi, kina Apo Diyos, takdaran tayo, di pamati tayo, katagbalin tayo intentional in discipling the next generation. Bata ka tamakdar tayo aming kinapsan. Dakdakal iti chance na nilagiti sa marasarunungan na tayo kaya agserbi, agdayaw, and they will also be faithful to the Lord. Magda tayo, nga agdatata na kanun tidating nga sermon. Iti pakinagam tayo dito PTA. Pilihan tayo agserbi ti Diyos. Takdaraan iti pamati tayo. At balin tayo nga intentional in discipling the next generation. Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, we thank you for your words today. Thank you for challenging our minds and our hearts. Convict us, O Lord, to this message, discipling the next generation. And it doesn't start with them, it starts with us. Give us the grace, Lord, na pilihan me na maging faithful to you no matter what happens. Give us the grace, Lord, na mabalang mi nga takdaran ti pamati mi at daman makakit kita mo no awan. Prinsipe, ariman, iti maisawa ka na kami mo no sino man. Natakdaran mi ti pamati. Give us the grace, Lord, to have this heart of discipling the next generation. At balin kami nga intentional, Apo Diyos. At kami nga balin nga passive. At buy-buyain mi, nagiti anak mi, nga dadaalan di lubong isuda. It is my prayer that you bless this church. Give us the heart of a discipler, O Lord. The heart of a shepherd, O God. Give us your heart, O Lord, your passion.
Tapos makita mi po Diyos, halang nga tibagbagi mi. But we do it also for the next generation and the next generation to come. That they too will love you with all their hearts, with all their soul, with all their mind, and with all their strength. Bless your people, O God. Bless our children. Bless this church. In Jesus' name I pray. Amen.